Magandang umaga po mga kaibigan. Panibagong episode na naman po tayo at welcome pong muli sa aking munting channel. Bago ang lahat ay magpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga manunood lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like dahil malaking bagay po ito sa amin na gumagawa ng mga content na mapagkukunan ng mga simpleng kaalaman. At huwag din pong kalimutan na mag-subscribe at hit the bell button para laging updated sa next videos. Maraming salamat po. Today's episode ay magbibigay po kami ng bitamina na iron sa isang inahin na malapit ng manganak na nasa 105 days na pagbubuntis. Tatalakayin din natin kung ano ang kahalagahan sa pagbibigay ng naturang bitamina. Disclaimer lang po na hindi ito paid advertisement, ang makikitang produkto ay may katumbas na ibang brands na mabisa rin, gamitin ng naaayon sa inyong gusto. Sa pag-uumpisa, ano ba ang iron vitamins at ano ang kahalagahan nito sa mga alagang baboy? Sa case natin ngayon ay para sa inahin at ang kanyang magiging mga anak. Ang iron ay isang mahalagang sustansya para sa mga inahing baboy, lalo na sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas, upang maiwasan ang anemia sa parehong inahin at sa kanyang mga biik. Ang anemia sa mga inahin, na nailalarawan sa pamamagitan ng kakulangan sa mga red blood cells, o mababang konsentrasyon ng hemoglobin, ay maaaring may negatibong epekto sa kanilang kalusugan at reproductive system. Madalas itong nauugnay sa mga kakulangan sa nutrisyon, partikular na sa iron, o pinagbabatayan ng mga isyu sa kalusugan. Ang mga inahin na may anemia ay maaaring magpakita ng maputlang balat, mabilis na paghinga, at panghihina. Sa mga malubhang kaso, ang anemia ay maaaring humantong sa matagal matapos na panganganak at pagkamatay ng mga biik at ng inahin. Ito ang gagamitin namin sa ngayon. Kahit anong brands naman ay okay lang basta ay iron. Magbibigay po kami ng 5 ml intramuscular. Katulad ng nabanggit ay nasa 105 days na ang kanyang pinagbubuntis ngayon. Ilang araw na lang ay manganganak na ang inahin. Ang pagbibigay ng bitamina ay para may pabaon tayo sa kanya ng mga nutrients, upang hindi tuluyang manghina sa panahon ng paglabor at panganganak. Sa mga susunod na mga araw din ay magbabawas na po tayo ng pagkain para hindi siya mahirapang manganak, di po ba? Magiging limitado o kulang na ang kanyang nakukuhang sustansya mula sa pagkain kaya posibleng manghina ang alaga. Bukod sa stress sa ilang araw na pag-diet, ay dumagdag pa ang mga sakit na nararamdaman sa paglabor at panganganak mismo, maraming dugo at tubig na mawawala sa kanyang katawan. Kung wala tayong pabaon na bitamina ay ano na lang ang mangyayari sa inahin, baka tuluyan siyang manghina. Kapag mahina na ang mama pig ay posibleng mahihirapan na siyang ipalabas ang mga biik, at kapag hindi agad may palabas sa takdang oras ay posibleng magkaroon tayo ng mga mortality. Pang second dose na po ito dahil nakapagbigay na kami ng 5 ml din noong ika-85 days ng mama pig. Ginagawa namin ito upang makakuha na rin ng sustansya ang mga biik habang nasa loob pa ng tiyan. May baon na rin ang mga piglets na bitamina na iron sa kanilang paglabas. Ang isang dahilan din kahit sa pagsuso ng mga biik ay maaaring magkulang din sa iron ang gatas ng mama pig kaya mas mainam ay 2 beses kami kung magbigay habang buntis pa. Dadagdagan muli pagkaanak ng mga biik sa ika-3 araw. Kaya mapapansin natin na makikinis at mapula-pula ang kulay ng balat at malulusog ang mga alaga. Update muna tayo sa body condition ng mama pig. Kumpara sa nakalipas na mga araw ay mas lumaki at lumaylay na ang kanyang tiyan. Nagsisimula na rin ang pamamaga at pamumula ng kanyang kabahagi. Nagiging mas malakas na rin gumagalaw ang mga piglets sa loob kapag kinakapa namin at sana ay magiging healthy sila sa paglabas. Nabigyan na natin ng iron vitamins ang inahin, kabilang po ito sa mga paghahanda natin sa panganganak at may iba pang mga gamit na kakailanganin at mga gamot na ihahanda sa araw at pagkatapos manganak. Bukod dito ay maghahanda na rin sa ating mga sarili sa puyatan baka sa gabi o madaling araw manganak at ito ay kabilang sa ating pag-aalaga. Sa awa ng Diyos, sana ay hindi tayo magkaproblema.
Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.